bringing hope the world over. Hope Channel. Kaibigan, kamusta ka? Nakatutuwang makasama ka na naman sa panibago nating talakayan. Sana'y wala kang napalampas na pag-aaral sapagkat ang bawat isa ay napakahalaga. Samahan mo kami muli. Ako nga pala si Ann Villar, ang inyong kaibigan. At syempre, pwede ba namang mawala ang ating kabataang pastor, Pastor Brian Tolentino. Binabati po namin muli ang lahat po ng mga taga-subaybay, ang lahat ng mga kabataan na matamang sinundan ang programang ito, lalo tigit sa pag-aaral ng propesiya. Ann. Ayan, salamat Kuya Bri. Alam mo, mula sa mga mensahe ng tatlong anghel, ay tatalakayin naman natin ngayon ang pagbagsak ng makabagong Babilonya. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Kuya Bri? Ayan, so mas malalim ang pag-aaralan natin ngayon, Ann, sapagkat ang makabagong Babilonyang ito ay may kinalaman sa mga nagpasiwalat o nagbigay ng mga doktrina na meron ngayon ang buong mundo na hindi nakabase sa Biblia. Mga kaibigan, alam kong tila naguguluhan kayo sa mga bagay-bagay tungkol sa paksang yan. Ipunin niyong lahat ng katanungan sa isipan nyo, sapagkat ang lahat ng yan ay sasagutin natin sa talakayan natin ngayong araw. Dito lamang sa programang Clear Messages, The Great Hope. Ayan, bago tayo magpasimulaan, of course, kailangan nating imbitahan ang banal na Espiritu na sang sumaatin sapagkat siya lang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan na unawain ang Biblia. Dakila po naming Diyos, Panginoon, muli po naming inibitahan ang inyong pakikisama sa amin. Ang aming pong pakikipagniig na ang banal na Espiritu sana, Panginoon, ngayon sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at pagsugo. Ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng kanyang presensya na ipakita sa amin sa pamamagitan ng aming mga pag-iisip, ng aming mga mata, at ng aming mga puso, ang bukas na pananaw tungkol sa inyong mga salita. Baguhin kami, Panginoon, at ihanda kami sa malapit na inyong pagdating. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ayan, Kuya Bri, katulad nga nung sinabi kong paksa natin kanina, ang pagbagsak, dun pa lang sa pagkasabing pagbagsak, mukhang hindi magandang balita ba to o maganda? Ayan. Actually, ang pagbagsak na ito ay normal ito na pangyayari sa isang estado na hindi na gaanong na-maintain ang kanyang moralidad. Kagaya ng Roma, bumagsak na ito. Kagaya ng Gresya, bumagsak ang ilan sa mga malalaking mga imperyo dahil sa hindi gaano nilang na-maintain ang kanilang moralidad. Ayan, Kuya Bri, saka diba sa pag-aaral natin ng mga nakaraan, ang Babylonia, isa siya sa ma-impluwensya na lugar. Tapos, mayaman, masagana. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano bumagsak ang Babylonia. Ayan, gusto ko munang ipakita kung paano bumagsak ang naunang Babylonia. Sa anong paraan bumagsak ang unang Babylonia. Basahin natin ang pangalawang mensahe ng anghel sa Apokalipsis 14, ang talata po naman ay 8. Pakibasaan. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabing, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. Kung titingnan natin, naguho ang Babylonia dahil nagpainom siya ng alak ng pakikiapid. Saan ba galing ang background na ito ng pagkaguho at alak? Tingnan natin, bago pa ang Babylonia mismo, yung unang Babylonia bumagsak, ay meron ng prophecy o propesya tungkol sa kanyang pagbagsak. Ito ay nasa Jeremias 51, ang talata ay 6. Jeremias 51 sa talatang 6 ay ipinapakita na ito ay hindi pa nananalo ang Babylonia nito at hindi pa niya nasasakop ang buong mundo, hinulaan na ang kanyang pagbagsak. Kaya bumagsak ito. Pero ngayon, hinulaan na naman ang pagbagsak ng pangalawang Babylonia at ito din ang mangyayari kasi ito ang sinabi ng Biblia. Nakita mo na? Jeremias 51, ang talata ay 6, at pakinggan po natin. Tumakas ka na mula sa gitna ng Babylonia
at iligtas ng bawat tao ang kanyang buhay. Huwag kayong mga hiwalay nang dahil sa kanyang kasamaan, sapagkat panahon ng paghihiganti ng Panginoon, siya'y maglalapat na sa kanya ng kagantihan. So, itoan, ang Jeremias ay isinulat bago pa man ang Babylonia nanalo bilang isang imperyo sa buong mundo. Pero hinulaan na ang kanyang pagbagsak. Ang tanungan, ano ba sa history ang ikinabagsak ng Babylonia? Tingnan natin sa Daniel 5, ang talata ay 3. Sa papanong paraan ba bumagsak ang Babylonia? 5:3 ng Daniel. Nang magkagayoy, dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao at ng kaniyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Tuloy. Sila'y nangag-inom ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Alam mo nung kanilang gapiin o kubkubin ang Israel, kinuha nila ang mga furniture na meron sa templo at dinala ito nilang bihag, kinuha nila papunta sa Babylonia. Pero itong si Haring Belshazzar ay may ginawang katampalasanan laban sa mga kopa ng Panginoon at doon sa mga inuman ng Panginoon. At ayon sa ating nabasaan, ang sabi, magkagay dinala nila ang mga gintong sisidlan, kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, at ng kanyang asawa at ng kanyang babae. Sila'y nagiinuman ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. At alam mo nung ginawa nila ito on orgies. Alam mo yung orgies, yung ginagawa nila lahat ng mga sexual na gawain nila para purihin ang kanilang Diyos. Alam mo kung ano kaagad ang nangyari nung gabing yon. Sa talatang 5, ang sabi din noon, sa oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao na sumulat sa tapat ng kandilaryo sa panig na may palitada ng palasyo. Nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat at nangatog ang kanyang tuhod. Nangangatog tinawag nila si Daniel at ito ang nakasulat doon sa wall na nabasa ni Daniel sa talatang 25. Sabi dito, at ito ang sulat na nalagda. Mene, tekel, uparsin. Ito ay nangangahulugan ng bagay na mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang at sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at Persya. At pansinin mo sa talatang 29 na magkagay nag-utos si Belshazzar sa 30, ng gabing yaon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Kaldea at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian at nooy 62 taon ang gulang niya. So, ibig sabihin, nung gabi din yun, hinatulan ng Panginoon, sa isang gabi lang bumagsak ang Babylonia. Nakita mo, dahil sa isang pagkakamali, ginamit niya ang banal na bagay sa hindi banal na kaparaanan. Kuya Bray, nagpapatunay lang talaga kung gaano makapangyarihan ang Panginoon na kung gugustuhin niya lamang na biglang wakasan ng mundo, kayang-kaya niya. So ito din ang kadahilanan kung bakit babagsak ang modernong Babylonia. Dahil sa ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng kabanalan sa hindi banal na paraan o sa paraan na hindi nais ng Diyos. Ngayon, sino ba ang modernong Babylonia? At paano ba natin ito makikita? Tingnan natin ito sa Revelation chapter 17 verse 18. Revelation chapter 17 verse 18.
At ang Apokalipsis. babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So, ang babae na binabanggit dito ay nakita na isang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Sa kasaysayan ng buong mundo, walang hari na naghahari sa mga hari sa lupa, kundi ang kapapahan. At idunin ang mangyayari sa mga huling araw na pag-iisahin uli at bibigyan ng kapangyarihan ng lamb-like beast ang hayop. So walang ibang Babylonia binabanggit dito kundi ang kapapahan ng Roma. Okay? So iisa-isahin nating pag-aralan ito sa talatang 3, pakibasa. At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. So pansinin mo na dinala siya ng espiritu sa ilang. Nakita niya ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang namumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Tuloy mo, Ann. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na nasa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. So, ibig sabihin, Ann, ito ay isang babae o iglesia na nakasakay sa isang hayop. So, ang sino mang iglesia na nakasakay sa hayop na ito ay tinatawag ding Babylonia. So, hindi rin natin pwedeng sabihin na ito ay nagpipertain lang sa Roma, kundi sa sino mang babae na sumusunod sa aral ng Roma. Ito'y tinuturing na Babylonia. Tuloy tayo, Ann. Actually, ang ibig sabihin ng terminologying Babylonia, galing sa salitang Babel, nang ibig sabihin ay confusion. So, ang Babylonia, ang sino mang church na confused o hindi alam kung ano ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin. Maliwanag, Kuya Bray. Ano naman po sinasabi dito na nararamtan ang babae ng kulay ube? Kung ang pula ay nagsisimbolo ng dugo or pag-alay ng buhay, ano naman po ang kulay ube? Ang kulay ube ay nagsisimbolo sa kayamanan. Isang mayaman na uri ng iglesia na nararamtan siya ng mga palamuti o kagandahan. Pero ube din ang kulay ng ating Panginoon Kristo at ng sanktuaryo. Ito naman ay sumisimbolo sa combination ng red at saka ng blue. Nang ibig sabihin ng red ay mercy, ang blue naman ay justice. So, mercy and justice combined together. Pero dito, ang ube ay sumisimbolo sa mayaman o sosyal. Ayan. So, tingnan natin kung anong klaseng damit meron siya. Nararamtan ng babae ng kulay ube at ng pula. Ang pulang binabanggit dito ay dugo. Ibig sabihin, nararamtan siya ng dugo o karahasan mula sa kanyang mga pinatay. At nahihiyasan ng ginto at ng mga halagang bato at perlas sa kanyang kamay, at may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ang kanyang pakikiapid. So itong mga kasuklam-suklam na bagay na ito, walang iba kundi ang kanyang mga pandaraya. At ganun din ang kanyang mga maling aral na itinuro sa buong sanlibutan, yumaman lang siya. Ano bang iglesia kayaan ang pinakamayaman sa buong mundo? Hindi na siguro natin babanggitin ito sapagkat hindi naman may pagkakaila. Ito ay Roma. Sapagkat noon pa man, sila naghahari na ng halos 2,000 taon. Sino bang hindi yayaman dito? Isang Pasko lang ay napakalaki na ng kanilang pwedeng makuha dahil sa ganitong pamamaraan. Okay? Punta tayo sa talatang 5. At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ano ang ibig sabihin ng patutot, Ann? Ang ibig sabihin ng patutot, may asawa na
Nakikiapid. Nakikiapid pa. So, ibig sabihin, ang pag-aasawahang ito, yung pag-aasawahan sa mundo at saka sa Diyos. So, kung mapapansin natin, pinag-iisa nito ang estado at ang relihiyon. So, ang pag-aasawa ng estado at relihiyon ay isang pagpapatutot. Kaya sino mang relihiyon na nagpapakarelihiyoso pero nagpupumilit na na makibahagi sa politika o sa anumang bagay na sekular ay patutot. Kaya mapapansin natin ang halos lahat ng mga relihiyon ngayon ay nakikibahagi sa dalawang ito. Hindi natin sinusuportahan ng politikaan, pero dapat magkaroon ng delineation o pagkakaiba ang dalawang ito. Bakit? Sapagkat the moment na sumapi, mag-combine ito, parang nag-combine ang syudad at ang jungle. So, ibig sabihin, makukurap ang iglesia kapag ito ay pumasok sa estado. At makukurap din ang estado kapag dinikitan siya ng iglesia. Pero kapag sila hiwalay at sila ay nag-balance check sa isa't isa, nagkikriticize sila sa isa't isa, napapabuti sila. Bakit? Sapagkat nag-iingat ang estado sa kanyang gawain, nag-iingat din ang iglesia sa kanyang gawain. Dahil Kuya Bri, hindi mo pwede ipagsama ang dalawang bagay na may magkaibang prinsipyo at paniniwala. Pero pag pinaghiwalay mo sila, nagiging mabutian. Alam mo bakit? Sapagkat chine-check ng estado kung ano ang mali ng iglesia at chine-check ng iglesia kung ano ang mali ng estado. Sa ganung paraan, lalo silang bumubuti para silang mag-asawa. Kapag chine-check ng lalaki ang babae at chine-check ng babae ang lalaki, most probably magiging matino ang kanilang pagsasama. Okay? So, ganito dapat ang samahan. Pero alam mo, ang nangyari sa kanila ay nakipagtipan sila sa Diyos at nakipagtipan din sila sa mundo. So, nakipagkompromiso sila ng maigi. Ito ang tinatawag na Babylonia. At ang ina ng lahat ng Babylonia ay ang Roma, sapagkat siyang ina ng lahat ng mga relihiyon, kung tutuusin. At kapag sinusunod nila kung ano yung kopa o yung tinatawag na alak o doktrina ng Romang ito, ay para na rin nilang iniinom ang alak ng kagalitan ng Panginoon. So, pansinin mo ang ilan sa mga dokumento na babasahin ko tungkol sa mga paniniwala ng Roma na medyo taliwas sa dapat na paniwalaan nila. Ang sabi dito sa A.C. Flick sa Rise of Medieval Church, the mighty Catholic Church was little more than the Roman Empire baptized. So, napaka liwanag na ang Roma ay nagpapakunwaring Kristiyano, pero actually makikita natin siya'y pagano. Nakita mo na ba ang damit ng kapapahan? Na ito ay may turbante, may turbo ng ganon, at saka ang kanyang pananamit. Hindi mo ba napansin na ganito ang damit ng mga pari sa Ehipto? At kaya ito may patusok na ganon, ito ay sumisimbolo sa fish god, na para siyang isda. Kapag gumanon parang isda. At nakita mo ba ang hawak-hawak nila na may mga araw? Na araw. Puro araw ang kanilang mga hawak. Ang mga santoy may mga araw. May mga araw. Ito'y sumisimbolo sa sun god o sun godra, na ito'y sinasamba ng mga taga-Ehipto. At napakarami pang simbolo sa Pyramid of Egypt na hawak-hawak ng Santo Papa. Kagaya ng mga fish o mga isda na simbolo. At kung ano-ano pang simbolo ng krus at pabaliktad na krus at kung ano-ano pa. At kung sisiyasatin natin maigi ang mga simbolo ng Roma, ito'y hindi simbolo ng Kristiyano. Ito lahat ay simbolo ng paganismo. Kaya nakikipagtipan sila sa Diyos, samantalang nakikipagtipan din sa pagano. Kaya ang tawag sa kanila ay Babylonia o patutot. At ang ina ng mga patutot na ito ay walang iba kundi ang ina ng kompromiso, ang Roma, na nagpainom ng alak ng kagalitan. At ito ay ipinaiinom niya rin sa iba't ibang mga relihiyon. At ang mga relihiyong ito ay nakikipagkompromiso din sa gobyerno. Napilit na ini-insist ang pagkakaisa ng gobyerno at ng estado. At itutuloy ko yung ilan sa mga quotations na gusto kong i-quote, dahil napakahalaga nito. Pakinggan mo. In order to recommend the new religion to the heathen,
the use of temples, this dedicated to particular saints and ornamented on occasions with branches of trees, incense, lamps, candles, votive offerings on recovery from illness, holy water, asylum, holidays, seasons, use of calendars, processions, blessings on the fields, sacerdotal vestments, the tonsure, the ring of in marriage, turning to the east, images at the latter date, perhaps the ecclesiastical chant, yung mga chant, and the Kyrie eleison na binabanggit dito, ito ay nakasulat ni J.H. Newman, an essay on the development of Christian doctrine. Mapapansin mo, ang lahat ng mga tradisyong ito ay wala sa tradisyong Kristiyano. Pero ito ngayon ay nasa atin. Idagdag na natin ang Christmas, Easter Sunday, ang mga holidays, at iba't iba pa kagaya ng mga All Souls Day, All Saints Day. Ito ay mga karanasang pagano. Mga Mother's Day, Father's Day, at kung ano-ano pang day na sari-sari na ginawa para mas lalong pumatok ang bawat Sunday na merong kaukulang mga okasyon. Iba ibig sabihin ba, para hindi tayo makasama sa mga ganyang paniniwala, dapat hindi tayo nakikipagdiwang sa mga ganong araw? Well, maging maingat tayo sa pagdiriwang. Bagaman may mga ilang paganong practices na makikita nating very beneficial, pero ingatan natin na mabago ang meaning nito sa ating buhay at may biblical support. Pero kung wala itong magiging biblical support sa atin, nangyayari lang na nakikahalin tulad tayo. Kasi ang sabi sa Biblia, be ye transformed by the renewing of your minds. Do not be conformed. So, ibig sabihin, ang conformity sa mundo ay pakikiapid. So, kung nakikihalin tulad ka lang sa mundo para makuha lang ang mga tao kahit ito'y taliwas, sa mga aral ng Biblia, ito na ay spiritual na pakikiapid. Kaya napakahirap nito, no? Ito ay nadudumihan ang church dahil dito. Basahin natin sa verse 9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Okay, so saan daw nakaupo ang babaeng ito? 7 ulo. Alam mo, isa lang ang syudad na may 7 bundok sa loob nito. Walang iba kundi ang Vatican o ang Rome. Panibagong impormasyon yun, Kuya Bday. Kung pupunta ka roon, may 7 bundok sa orihinal na Roma. At dito nakaupo ang seat ng kapapahan. Kaya napakaliwanag na ito ay sumisimbolo, ang Babyloniang ito ay sumisimbolo sa kapapahan. Okay? Pakibasaan, ano ba ang ibig sabihin ng verse 2? Pakibasa. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. So, pinakiapiransa ng mga hari sa lupa, nakikidikit sa kanya. At ano pa? At nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Medyo lalaliman natin ang ating pag-aaral tungkol sa alak. Ano ba ang alak sa Biblia? Basahin natin sa Lucas 22 sa talatang 20. Lucas 22:20. At pagkatapos ay isusunod natin ang Hebreo 8. Gayun din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So, ang alak pala na ito ay sumisimbolo sa pakikipagtipan. Sapagkat ang dugo ng Panginoon ay tipan natin sa Panginoon. Ngayon, kung iinom tayo ng ibang tipan, umiinom tayo ng ibang alak. Tuloy tayo, Dito sa Hebreo 8, ang talata ay 10, babasahin ko. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging
bayan ko. So ang pakikipagtipan ng Diyos, isusulat niya ang kanyang mga kautusan sa ating mga puso at magiging bayan tayo ng Diyos. Papaanoan kung nakipagtipan siya sa mundo at hindi niya na sinupad ang utos ng Diyos? Ano ang mangyayari sa kanya? Maaring may parusa na katumbas yung mga kilos na ginagawa niya. O maari namang katulad nga ng binabasa natin, Kuya Bri, handa namang magpatawad ang Panginoon sa mga nagsisisi. Kung magsisisi, papaanoan kung walang pagsisising makikita? Ano mangyayari kapag ang kontrata ay na-break? Wala na, titigil, wala nang, ayon sa legal ng mga batas, wala na, titigil yung ano na, tapos meron siyang parusang... Parusa. So, ibig sabihin, sa sino mang hindi tumupad sa kanyang tipan sa Panginoon, may nakahandang kaparusahan. Ito ang tinatawag nating alak ng kagalitan. Ayan. So, isang alak, isang tipan na may kaukulang kagalitan dahil hindi tinupad. Yun ang mangyayari. Ano? So, sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral, basahin naman natin ang Roma 8, 2-4. Ano itong ano itong ibinigay sa atin ng ating Panginoon ayon sa kanyang mga tipan? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3. Sapagkat ang hindi magawan ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kaniyang sariling anak na nagayon lamang sa larin, nag-anyong lamang sa larin. At dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So, para mawala tayo, kasi ang nangyari sa atin, ay nung ipinanganak tayo, ay meron tayong ugnayan sa demonyo. Dahil tayo makasalanan. Ang ginawa ng Panginoon, para mawala ng ugnayan ikaw at ang demonyo, pinatay ka ng Panginoon. At binuhay ka na muli. Kung namatay ka na, wala ka ng tipan sa demonyo. At binuhay ka na muli ng Panginoon na isang panibagong buhay, pero ang tipan mo ay sa Kanya. Dahil maliban ng mamatay ka, hindi mawawala ang tipan mo sa iyong asawa. Pero pag namatay ka na, isang panibagong tipan ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. So, ang asawa mo ay ang Panginoong Kristo. So, ngayon, kung mapapansin natin, sa John chapter 6 verse 63, isang tipang ito ang pinagtibay ng Panginoon na dito, sinira itong tipang ito ng Babylonia. Pakibasa sa John 6, ang talata ay 63. 6:63 ng Juan. John 6, verse 63. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, buhay ang Espiritu na ibinibigay ng Diyos ang salita niya. Ngayon, kung ang salita niya ay buhay, ano ang ginawa ng kapapahan tungkol sa salita ng Panginoon? Niwalang kabuluhan nila. Basahin natin ito sa Marcos 7, 7-9. Marcos 7, 7-9. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Gusto kong basahin, sapagkat maliwanag na sinabi ng Panginoon, walang kabuluhan ng pagsamba nyo sa akin, na nagtuturo ng inyong pinakaaral ng utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at pinalitan ito, kinuha ang salit-saling sabi. Sa English, ang salit-saling sabi ay tradition. Tingnan natin kung paano iniwan ng Roma o ng Catholic Church ang original na paniniwala na ang Biblia ang pinaka-autoridad sa pananampalataya.
at pinalitan ito nila ng salit-saling sabi o tradisyon. Ito ay mababasa natin sa tradition, ang sabi dito, Joseph Faa de Bruno Catholic Belief ng 1884. Babasahin ko Though these two divine streams are in themselves, on account of their divine origin, of equal sacredness, and are both full of revealed truths, still of the two, tradition is to us more clear and safe. So, ang sabi dito, may dalawa na stream of path na binigay ang Panginoon. Sabi nila ito, ang tradisyon at ang salita ng Diyos. Pero para sa kanila, tradition is to us more clear and safe. So, mas pinahalagahan nila ang salit-saling sabi ng mga papa, salit-saling sabi ng mga church fathers, kaysa sa salita ng Diyos. Kaya Kuya Bray, siguro makaka-encounter ka ngayon ng mga kabataan na kapag tinatanong mo sila tungkol sa kanilang paniniwala, ang dahilan nila, kasi ayun yung paniniwala ng magulang ko Sabi. Parang wala sa pinanghahawakang katotohanan kung bakit yun yung pinaniniwalaan nila. Sapagkat ito ang wine of Babylon. Okay? Tuloy tayo Isa pang document ang gusto kong basahin galing kay John Locke's A Course in Religion for Catholic High Schools and Academies ng 1936, Volume 1, page 50. Ang sabi dito, since the truth contained in Scripture and those handed down by tradition both come from God, Scripture and tradition are of equal value as the source of faith. Both deserve the same reverence and respect. Each alone is sufficient to establish the truth of the holy faith. So dalawa, tradition and the Scripture. Pero pansinin mo ang reaction. Ibig din, dun din galing. Scripture and tradition are called the remote rule of faith because the Catholic does not base his faith directly on these sources. The proximate rule of faith is for him the one holy Catholic and Apostolic Church, which alone has received from God the authority to interpret infallibly the doctrines he has received or revealed, whether this be contained in Scripture or in tradition. So, tradition man o Scripture, mas mataas pa rin ang Holy Catholic Church. So, church ang pinakamataas para sa kanilang Apostolic Church. Kung ano ang sabihin ng church, kahit hindi yun ang sinabi ng Biblia, kaya nilang baguhin ng anumang precept o pananalita ng Biblia at yun ang pinakamahalaga para sa kanila. Ano sa tingin mo, ang pagtataliwas na ito ng Biblia at ng tradisyon ng Catholic Church? Yan. Kuya Bray, kung titingnan mo kasi yung tradisyon, di ba, hindi nga tayo nag-aano doon sa mismong mga tao. Yung mga tradisyon nila, katulad ng kanina pa namin ito yung pinag-aaralan, ay may mga parteng taliwas sa kung ano yung nakalagay sa Biblia. Ngayon, kung masyadong impluwensya ang Catholic Church para sa mga tao, mas malaki rin yung porsyento na marami silang mahihikayat sa mga paniniwalang hindi suportado ng Biblia. At isa na nga dito ang protestante, na tumitindig ang protestante na sila nagpoprotesta sa Roma, pero kung tatanungin mo naman sa kanila kung saan nila ibinase ang kanilang pangingili ng araw ng linggo, ay wala silang maipakitang teksto sa Biblia na sinasabi na sila ay dapat mangili ng linggo. At isa lang ang orihinal na pinanggalingan nito, ang orihinal na tradisyon ng Roma na ipinamana sa kanila. Kaya hindi pa rin nila na sinusunod ang Biblia. Kaya ganun din ang paniniwalang protestante. Sila pa rin ay naniniwala sa tradisyon, hindi sa Biblia. May ilang bahagi lang. Diba nakakalungkot isipin, no, na maraming naniniwala pero hindi siya according dito sa Biblia. So, kailangan maging maingat tayo. Saan ba ang kahihinatnan nitong Babyloniang ito? Basahin natin dito sa Apokalipsis. Punta na tayo sa Apokalipsis kung saan ang kahihinatnan nitong Babyloniang ito.
pakinggan mo kung ano ang mensahe para sa mga sino man at lalo na sa ating mga minamahal na mga kapatid na natatagpuan nila ang kanilang sarili na nasa Babylonia. Ito man ay nasa patutot ng totoong Babylonia, sa ina nito, o sa mga patutot sa iba't ibang protestanteng relihiyon na sumasamba sa araw ng linggo. Tingnan natin ang mensahe para sa kanila sa talatang 18, 1 hanggang 4. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na naog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kalulwalhatian. So nakita niya ang ibang anghel, naliwanagan nito ang lupa at may dakilang kapamahalaan, napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Tuloy. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsabi, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Ibon ang ibig sabihin ng espiritu. So, ito'y kulungan ng mga maling aral, kulungan ng katampalasanan, at mga maling mga gawi. Kaya makikita mo ngayon, dahil sa mga maling tradisyon o maling paniniwala ng mga Romano, makikita mo ang kanilang buhay. Umiinom dito, naglalasing dito, nagaganito dito, ganito ang ginagawa. Pero parang normal na lang sa kanila ang mga bagay na ito, na parang wala na silang takot sa Diyos. At bagaman sila humihingi ng tawad sa Diyos, hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga sarili. At lalo't hindi nila kayang sundin ang kautusan ng Panginoon. Pero nagpapakarelihiyoso silang totoo. Pero hindi nagliligtas ang pagiging relihiyoso. Kundi ang tunay na doktrina ang nagliligtas, ang kaligtasan sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoon. At ang katuwirang ito ay nagbabago ng ugali hanggang sa maging sakdal na kagaya na ito ng kasakdalan ng ating Panginoon Kristo. Tuloy natin sa talatang 3. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangkiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kaniyang kalayawan. Tuloy. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, silabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kaniya, sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. So, mapapansin natin na ang maraming mga mangangalakal, mga hari sa lupa, ay bumagsak na kasama niya. Ang kanilang moralidad ay hindi na maiangat-an. Ang pagsalangsang nila sa kautusan ay iniisip nilang kabanalan. Diba? Kabanalan. Napakahirap nitoan sapagkat sa kaunti nilang pagsamba, pag nahingi na nila ng tawad ang kanilang mga kasalanan, ay gumagawa na naman sila uli ng kasalanan. Panibagong kasalanan. Ayan. At kapag dumami-dami na, babalik na naman sila sa church, magkukumpisal o kaya gagawa sila, at tuloy-tuloy uli silang gumagawa. Hindi nila alam, lalo nilang pinagpatong-patong ang kanilang kasalanan dahil dito. Kaya ano ang kahihinatnan ng babaeng ito at ano ang mensahe para sa sinuman sa atin na nasa Babylonia? Sabi dito, narinig ko ang isang tinig mula sa langit, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Ano po ang sabi? Sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga karamay sa kanyang kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So ang susunod nating pag-aaralan ay ang 7 huling salot. At ano ang magiging dulot nito at paano ito mangyayari. Isa-isahin na nga natin ang 7 huling salot-an. Pumunta tayo sa Apokalipsis 16 at mabilis nating pupuntahan ang 7 huling salot. Unahin natin sa talatang 2. At humayo ang una at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon at nangagsisimba sa kaniyang larawan. So sa lahat ng mga nagsisamba sa kanyang larawan, walang iba kundi ang Sunday, ay unang tatanggap ng mangkok at magkakaroon ng sugat na masama, mabigat, at magkakaroon sila ng mga boils o
kung ano-ano mga pigsa na hindi gumagaling. Ito ang una na salot na darating. At hindi ito darating sa bayan ng Diyos. Tuloy tayo sa 3. At ibinuhos ang ikalawa ang kaniyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang mga nanga sa dagat ay nangamatay. So, ang pangalawa ay naging dugo ang dagat. So, ito na ang pangalawang mangkok ng galit ng Diyos. At di ba Kuya Bray, kapag syempre marami kang sugat sa katawan, kailangan mong linisin yung katawan mo dahil mas lalala pa yung mga sakit. Paano nga kung naging dugo na rin pati yung mga tubig sa dagat? Ito ay ginawa ng Diyos sa kadahilanan na pinahihirapan nila ang bayan ng Diyos. Pero ngayon, bumalik sa kanila ang lahat ng ginagawa nila sa bayan ng Diyos. Ang pagsugat nila sa bayan ng Diyos, ang pagdudugo nila sa bayan ng Diyos, at sa talatang 4, ang patuloy na pagbuhos ng mangkok ng kagalitan ng Panginoon. At ibinuhos ng ikatlo ang kaniyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. So, ang susunod ay bukal ng tubig. Dati ay sa mga dagat, ngayon ay sa mga bukal. So, wala nang matitirang tubig na hindi dugo. Tuloy tayo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na sa gayon. Tuloy. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. Bakit? Sapagkat pinahirapan nila ang mga banal. So, ito na ang galit ng Diyos. Sapagkat imbis na makinig sila sa mga banal, sa aral na itinuturo, ay pinahirapan pa nila ito. Ito ay pinag-uusapan natin dito, mga buhay ito. Tuloy tayo. At narinig ko ang dambana na nagsasabing, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Kaya ito ay hatol na ng Diyos. Kaya ipinauuna na naguho ang Babylonia na sabi niya, ang sino mang uminom ng alak ng kagalitan, sabi niya, ang sino mang matatakan ng hayop ay iinom ng alak ng kagalitan. Kaya ipinagpapauna na po sa atin na umalis na po tayo sa maling aral na ito na hindi bumabago ng ugali natin at hindi magiging kagaya tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa oras na dumating ang hatol na ito, wala po tayong escape maliban na sa Panginoon. Yeah, Kuya Bray, saka dapat nga habang may panahon pa ngayon, ma-realize na nila kung ano talaga yung totoo dahil mahirap na kapag dumating na itong pagkakataon na ito. Wala nang natitira pang chance para sa kanila. Pumunta tayo sa verse 8. At ibinuhos ang ikaapat ang kaniyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kaniya nang masunog ng apoy ang mga tao. So ang araw ay gagamitin ng Panginoon sapagkat sumamba sila sa araw. Ang sinasamba nilang araw ay ano? Ang papatay sa kanila. Tuloy tayo. At nangagsunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nangagsisi upang siya'y lulwalhatiin. Tingnan mo nagkakaroon na ng salot pero ang kanilang ugali ay hindi na bago. Imbis na magsisi ay anong ginawa nila sa Panginoon? Sila ay namusong o nagmura o minura nila ang Diyos. Imbis na ang Diyos ay humingi sila ng tawad. So wala nang pagbabago sa panahong ito. Ang ugali ng tao ay fix na. Ang mga banal ay magpapakabanal at ang mga tuwid ay magpapakatuwid. Ito na ang magiging kahinatnan. Ang ikalimang mangkok naman sa Gis. At ibinuhos ng ikalima ang kaniyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kaniyang kaharian, at ningat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Tuloy. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila mangagsisisi sa kanilang mga gawa. Tinan mo kung ano ang ugali nila. Kaya sa tingin ko po, ang tatak na ito ay walang iba kundi ang tatak ng ugali ni Satanas. Kagaya rin ng tatak ng ugali ni Parao. 10 beses na nagpadala ng
ng mga salot si Moises at ang Panginoon, pero nagmatigas sa kanyang puso. Ganito din po ang mangyayari sa puso ng mga tao sa huling araw. Ang pagmamatigas, ang imperfection, ang hindi pagpapakumbaba, at ang katigasan ng ulo na ito ang magpapahamak sa mga tao, hindi ang kawalang kaalaman sa katotohanan. Tama ka dyan, Kuya Bryce. Saka humihingi sila ng tulong sa Panginoon pero ayaw lang tanggapin ng kanilang kamalian. Pero ngayon, hindi na sila humingi ng tulong. Sila ay nagmumura na sa Panginoon. Sinisisi na nila ang Panginoon imbis na magsisi. At tuloy tayo sa 12. At ibinuhos ng ika-6 ang kaniyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. Ano nga ang ibig sabihin ng ilog sa propesiya? Mga tubig, Mga tubig at tao. tao. So, ang ibig sabihin ng nangatuyo ang ilog ng Euphrates ay nawala na ng suporta sa mga tao ang Babylonia. Hindi na sila at naggalit na ang mga tao sa kanilang pastor at pari sapagkat mali ang itinurong aral. Ngayon nakita nila na sila'y pinarurusahan na at wala na silang pagkakataon pang bumalik. Ayan. Alam mo, Kuya Bray, parang talagang nakakatakot na pala yung mga pwedeng mangyari. Pero bilang isang kabataan na alam ko ano yung totoo, tila ba talagang palapit na ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon? Kuya Bray, marapatin mo ngang sabihin sa ating mga manonood, taga-subaybay, kung ano yung mga bagay na dapat nilang paghandaan, dapat nilang tandaan sa paksang ito. Ayan. Gusto ko pong sabihin sa kanila na medyo ibibiti natin sila ng kaunti. Bakit? Sapagkat ang ikapitong salot, na kahuli-huli ang salot, walang iba kundi ang pagdating na ng Panginoon. Ang salot na papatay na sa lahat ay ang kalwalatian ng ating Panginoon. Minamahal na mga kapatid, kung kayo po ay nakakadarama na kayo ay nasa maling aral at hindi nyo naiintindihan ang aral ng Biblia at kayo ay nalilisya dahil sa hindi pagtupad sa 10 utos o kaya ay hindi nakakaalam ng tunay na pag-uugali ng Panginoon, meron pa pong pagkakataon na ipagsisi ito. Pag-aralan ng buong Biblia, tuparin ang 10 utos kasama na ang pangingili ng araw ng Sabat sapagkat bahagi ito ng 10 utos. At kung kayo ay nabubuhay na relihiyoso, subalit nakikiapid kay Satanas o sa mundo at umiibig pa rin sa mundo, ipagsisi po natin ito sapagkat wala na pong ibang panahon. Ipagpasakop na natin ang ating sarili sa banal na Espiritu at magbunga ang banal na Espiritu ng magagandang ugali sa ating buhay. At kung magkagayon, magagamit tayo bilang liwanag na magsasabi, umalis ka sa Kanya, bayan ko, lumabas ka sa Kanya, upang huwag mong tanggapin ang alak ng kagalitan na ibibigay sa Kanya sa pamamagitan ng salot. Ang kung magkagayon, tutulungan ka ng Panginoon. Tama ka dyan, Kuya Bray. Mga kaibigan, kung napakinggan nyo yung mga 7 salot na maaari nating makita o maranasan pagdating ng panahon, di ba yung nakakatakot? Kaya dahil alam na natin to, mamuhay tayo ng tama. Sumimba tayo, maniwala tayo sa Panginoon, hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil alam ng ating puso't isipan kung ano ang katotohanan. Tama ba, Kuya Bray? Tama yon. Kaya idalangin po nating maigi na matanggal na ang ating maling kaisipan, lalo na ang ating mga tradisyon, at tayo manindigan na ayon sa Biblia. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, maari po ba ninyong kalagan ang aming pong mga mahal na mga kapatid na ito na nadadaya magkaminsan dahil sa kanilang paniniwala na very traditional. Alam po namin, Panginoon, na ang basihan lamang ng inyong kalooban ay ang salita ng Diyos at wala ng iba. Iniling po namin makalaya sila at makasama na namin sila sa pagsamba sa tunay na araw at sa tunay na Diyos na nagbabago ng aming pong mga ugali at nagpapaging sakdal sa bawat isa sa amin. Mangyari na wangin yung kalooban sa aming buhay ngayon at maging makapangyarihan ang mga aral na ito para sa aming mga kapwa kabataan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakarami na talaga nating natututunan sa ating mga talakayan. Marahil ay may nabubuo na namang bagong katanungan, bagong palaisipan. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman dito natatapos ang lahat. Nako, isave mo yung mga tanong mo dahil ang lahat ng yan, marami pa. Sasagutin natin yan dito sa programang ginawa para sa mga kabataan. Clear Messages, The Great Hope.
You're watching Hope Channel. Around the world. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!